Good afternoon po sa lahat. So, meron tayong sasagutan, no? So, we'll accept the challenge for Miss Mariana. So, sige na nga. I'll try to Tagalog or Nihongo or mix na lang ha. So that you can understand what I'm saying. So, ito na yon. So, we're talking about Kwentong Buhay Japan Part 1 to 10. So, it's a recap. So, I hope you can bye-bye. Okay? So, here's the part 1. Sa part 1 kasi, pinag-usapan natin doon is about the work. Yung may hunting, nag-hunting si daddy. At the same time, mag-fishing din kami. At yung trabaho namin doon sa shop, which is, gumagawa kami or nag-aayos kami ng mga sasakyan, no? Pag may mga sira or mag-bodybuild din kami. So, in part 2 naman it's all about the birth of Haruto. So, when I was 30 and daddy is 62, nagkaroon kami ng baby. At yun na nga po si Haruto, which is, part 3, hindi namin alam na meron pala siyang ASD plus DCD or may autism pala si Haruto. So, pinakita ko doon na hindi mo talaga halatang meron siyang autism, no? So, at part 3 din, nandun yung work namin na gumagawa kami ng mixer. At saka kahit saan napunta si daddy, ay nandun talaga ako, no? Kasama-sama ako ni daddy kasi yun yung trabaho namin. At I'm loving the kind of work kahit mabigat siya, pero kasama ko man yung asawa ko, masaya pa rin. At kaya naman yung trabaho. So in part 4, ito na yung birth of Nanami, which is our daughter, no? Si Nana. So there, nakita nyo na ang hilig namin sa picnic. Kahit malamig na siya, ayun, nag-ano pa rin kami, nagpipiknik pa rin kami. At saka, yung pinagbibigyan namin sila ng gusto nila, yung nagpipaint sila, tapos nagdo-drawing, at yung mga playtime nila doon sa shop namin, no? So, in part 5 naman is yung about sa Pilipinas no na binilhan kami ni Dali ng house and lot. Tapos meron din kaming a hectare of bukirin, no? So may investment din akong na naipundar. So yun na yun. So next is doon na yung time na in part 5 na nag-visit ni Dali doon sa bukirin namin sa Malungon in Mindanao because I'm from Davao. So ayun na nga in part 6 no is yun na yung time na oh my God, ito na yung time na pinakita ko pa pala yung school pass lahat dito. Yung part 6 no. So in part 6 doon ko pinakita yung time na nag-school yung mga bata. Haruto was 4 years old and Nanami was 2 years old that time. And there ko pinento yung aksidente nangyari kay daddy na nasunog yung paa niya sa inside the mixer. Yung mixer, yung cement, yung mixer ng cement, no? So, it was this moment in our life na I can't imagine na daddy was crying for help and yun bang hindi ko alam ang gagawin ko na binato kasi niya yung door tapos agad-agad akong lumabas. Then hindi ko alam ba't ako nag-video kasi parang gusto kong makita ng anak ni daddy, yung dalawang anak ni daddy, kung ano nangyari sa kanya. Well, I'm doing the video, no? Sige kong hilak. I'm crying for help. And then, daddy told me na, you call the ambulance, but I can't call. I'm crying and crying. So, si daddy pang tumawag ng ambulance kasi, while nag-video ko, sige ko kahilak, no? I mean, I'm keep on crying and crying. I can't imagine I'm seeing the scene that time na oh my God, anong gagawin ko? Nakita ko yung paa niya, na parang ang kulay is nag-yellow na siya, ng black, na hindi ko alam. Yun pala yung is 3rd degree. So, as we went to the hospital, no, the doctor said na they will do their best na para hindi yung maputol yung paa niya. But sad to say, kailangan daw putulin yung paa ni daddy. So, it was the left foot niya, yung naputol sa kanya. So, yung isang paa niya na putol talaga because of the fire accident, no? And it was too hard for me kasi wala na yung magtatrabaho sa amin, yung head of the family namin, baldado na siya, and we have to give up
our work, our shop, kasi sinong magtatrabaho? Ayaw namang pumalit ng anak niyang lalaki. So, we have nothing to do but surrender it and decided to go back to the Philippines that time. So, nandun na kami sa Pilipinas, no? So, nandun sa Pilipinas naman, it's been okay, but nagkaroon kami ng business, pero hindi naman siya nag-prosper, hindi siya naging successful. So, in 1 year time, nandun kami ni Daddy, at nandun din yung time na naman na biggest, hardest part of our life, kasi nag-kidney failure si Daddy, and ang laki din ng nagastos namin noon nandun siya sa Pilipinas. So, we have nothing to do again but pray. And the doctor said na uwi kayo ng Pilipinas. So, in part 7, yes, I'm sorry, loading tayo that moment, no, pasensya na, naging emotional na naman ako, no. So anyway, the doctor said pala, uwi kayo ng Japan at in the Philippines, uwi kayo ng Japan kasi nga, it's maganda kasi yung system ng dialysis dito. So, bumalik na nga kami ng Japan. But before that, in part 7, nandun yung video na I'm so grateful and thankful kay Daddy dahil sa big help niya at tinulungan niya akong makapagtapos, ng pag-aaral yung mga kapatid ko. Silang tatlo talaga. BS Biology, Computer Science yung pangalawa, at yung pangatlo naman is teacher, no? Nakapagtapos din siya ng doktor. Naging successful ang pagpapaaral ko sa kapatid ko, and thankful to my mother also kasi they're being guided. Thank you so much din, Ma. And sa mga taong nakapaligid sa amin na they're always there to inspire us. Maraming salamat. So, nandito na nga kami sa Japan, that yung sinabi yung sa part 7 na kung baga, nung nandito na kami, I promise kay Daddy na maggagambaro kami para makasama namin ulit yung mga bata. Kasi in part 8, I told you, or I said, or naikwento ko yung hindi naging madali yung buhay namin dito sa Japan nung umuwi kasi kami. Walang-wala na rin kasi kami. Kaya sabi ko na nga, ang dami nangyari sa buhay namin, na wala yung pangkabuhayan namin. Tapos nung umuwi kami dito, 2 lapad na lang yung natira sa pera namin. So, anong gagawin namin sa 2 lapad, no? So, in that moment, na walang-wala na kami. So, we decided na papasok kami or nag-apply kami ng Seikatsu Hogo. That means public assistance dito sa Japan. So, yung pinaka fastest way na para makasurvive kasi nung dumating ako dito, wala pa